Yung katawan ni... Paano sel ko? Parang humawak ako sa bayan. Kasi ang nasa isip ko, hinahawakan ko pa rin yung puwet ko. Pero front. Alam mo bakit? Hard cam. Hindi. Ano? Ang sobrang tangalan ng reason. Ano? Kapag punas ako ng puwet, front wiper ako eh. Hindi ako back wiper eh. Okay na ako. Sa mga wrestlers dyan, na nagrereklamo na, puro ko talo. Ano ba? Ay. Fake to. Alam niyo yung fake. Kailangan natin palakasin ng isa't isa. So nakita niyo si Marky. Natalo siya pero tingnan mo ang ganda ng ginawa niya. It's not about the winning or the losing. It's about entertaining the people. So kung takot ka matalo, stop being a crybaby. Welcome to PWR, Pinoy Wrestling Reviews. So ito na ang episode 2 ng Pinoy Wrestling Reviews. At nakita nyo naman, yung pa rin yung suot namin. Kasi same day lang namin ito sinot nung episode 1. Hindi kami nililigo. Di ba tayo naligo? Ganun mga wrestlers. Hindi, bago kung magre-wrestler kayo, maligo ano. Huwag nyo kami tutularan. Okay. Alright. Meron pa naman sa roster. Wala. Joke lang. So, ito nga pala, ulit, episode 2 ng PWR. Nandito ako ngayon, Marky, ang kakaibro. And si Tiago, your gym bro. Please follow and subscribe to our pages. Yan. Yun. Tiago Gym Bro, tsaka Pete Malord. Andiyan na yun, edit na yan. Edit na yan. Sige. Turo mo lang ganun yan. Sige. Lalabas sa socials natin yan, para magic. Okay. So, ngayon, ano may papanoorin natin? So, ang na-bring up ni Marky, Mick Foley versus Edge. Kasi, brutal siya. And hopefully, yung mga hardcore fans dyan, na makuha namin. Diba? Para manood kayo. Na may wrestler pala kami, by the way, sa mga di pa nakaalam. Mukha lang hindi. Kasi out of shape kami ngayon. Malakas kami kumain ngayon. Wrestler. Medyo malayo pa yung next show. Slack off muna. Podcast muna. Ayan. Malaman niyo yung perspective ng Filipino wrestler na may match na ganito. Actually, pag nanonood ka ba ng mga WWE matches, ano ba? Nanonood ka as a fan o nanonood ka as a worker or wrestler? Pag masaya ako, kasi make-believe siya. Make-believe. So, kung lolokohin natin yung mga tao, make sure that it's real. So, di mo titignan na, ang ganda ng Canadian Destroyer. Parang, it's how you present the match or yung psychology. Ako, pinapanood ko rin siya as a fan. Kahit, darating kasi ginagawa mo na siya, nagre-wrestling ka na. Minsan papanoorin mo siya na may takeaways ka or may nakukuha ka na. Ay, galing ng acting ni Randy Orton dito, ni Drew McIntyre, ganun. Pero at the same time, nanonood din ako as a fan kasi mas nanonood ako as a fan more than as a worker. Kasi gusto ko yung parang, lalo pag maganda yung storyline. Putang ina, hindi siya pwede matalo. Pag natalo siya, magre-retire siya. Parang kay Chino. Di ba? Na gano'n. Lalo na yung mga ganun, yung mga retirement match, yung career versus yung mga gano'n. Yung career on the line. Parang nakaka-excite. Parang nanonood na ng movie pag gano'n. Oo, kasi sobrang invested ka na sa story. Lalo yung naalala ko yung Undertaker versus Shawn Michaels na... Retirement match rin yan, diba? Retirement match ni Shawn Michaels. Kala ko talaga mabe-break na yung streak eh. Tapos biglang... Ayaw mo mag-retire si Shawn Michaels. Parang kaya pa eh. At the same time, ayoko rin ma-break yung streak ni Taker. Putangay na, sino kakampihan ko dito? Ganun. So, yun. Tama na yung intro natin. Kasi after rin nito, panoorin namin yung
sarili naming match. So, makikita niyo yan sa Filipino Pro Wrestling YouTube channel. And makita niyo kung paano namin sinulat, paano nangyari, may mali ba, ano dapat yung gawin, or basta, malalaman niyo. Okay. Sige, simulan na natin to. Mainit-init to eh. Mainit to. Naalala ko nung bata ko nung itong Edge and Lita. Sobrang hilig ko sa heel talaga dati. Sa heel? Sa heel, favorite, favorite ko yan, Randy Orton tsaka Edge. Tapos yung tag dito, Rated RKO. Sobrang fan ako nun. Ako yung Rated RKO, yun yung time na hindi na ako masyado na... Ay, putz! Yun. Ganda nun eh. Yung DX, tas Rated RKO. Hindi na masyado. Ganda nun. Yung pala yung last na storyline na inabot ko. Hanggang doon lang ako sa Spirit Squad yung kalaban nila. Tas parang nahinto na ako. Pero alam ko hindi ko alam kung PG na ba yun or attitude. Ay, tawag dito? Hindi, ruthless pa rin siya. Pero transitioning to PG na. Paborito. Si Mick Foley, Si Mick Foley, nung nanonood akong wrestling dati, never kong nakita na, uy, ang taba niya. Or ba't ganito yung itsura niya kaya sa iba. Never ko nakita doon si Mick Foley. For some reason. Parang Kevin Owens, no? Hindi, ngayon, nung si Kevin Owens naman, parang smart na ako nun eh. So, matatabanan mo. Pero si Mick Foley, never ko siya nakita, ang taba niya, bakit gano'n? Ba't nag-wrestling siya? Ako, parang mas gusto ko siya as Mankind. Kasi nakakatakot. Kasi out of shape ka, pero at least, parang kang a different character. Pero, gets ko yung point mo. Kasi pag kung napanood mo yung matches ni Mick Foley dati, kahit sabihin mong out of shape siya, katatakutan mo siya eh. Oo. Or parang may hope ka na, taka na manalo to. Oo. Or match wala. Ganda. Ang ganda ng big boot. Mas mahirap gawin yung running big boot para sa akin. Kasi parang mas unsafe. Tsaka parang ang hirap ng footing mo. Mas dali sa akin yung standing lang kasi tataas mo lang literal yung paa. Ito. Tapamalo agad. Unprotected eh. Feel ko matatanggap ko pa yun ng no problem. Ayun na, ito yung parang tigas nun. Hindi, ang tigas nun. Nagkaroon ako ng match dati na yung mga baking pan yung gamit. Kaya eh. Pero masarap, matunog eh. May nakwento si Red eh. Parang ginamit daw niya yung baking pan nung nasa bahay nila. Red Oliero. Nung match sila ni ABT, pagkahampas sa kanya, parang may nagre-ring sa tenga niya, sabi niya. PWR days. Hanggang the next day daw. Grabe, ang dami nilang paluan nun. Aga mag-tease ng finisher. Hit. I guess yung story ng match, nung past Raw, episodes, I guess injured yung kamay niya. Hindi kita i-spoil. Di ba first time ito panood na? Siguro napanood ko na, nakalimutan ko lang. May barbed wire siya sa bewang. Hindi, I mean, ba't sinisell ni Edge yung kamay? Tsaka sinispoil mo rin sila. Ayun, nakita na. Ayun. Okay. Hindi, si Edge bakit sinisell niya yung kamay kanina? Pag after ng spear. Okay, gets. Pag spear niya, tumama siya dun sa barbed wire. Hindi ko lang na-gets. Oo nga, no? Pero tangina, nakakatakot siya magsusot. Wow! Kaya lang feel ko hindi siya nag-blade. Hindi siya nag-blade. Parang legit eh. Legit talaga. Legit na nasugatan siya dun sa Tangina, parang Passion of the Christ eh. Pero risky rin yun for Mick Foley na may suot ka na barbed wire. Nasa bewang mo pa. Oo naman. Nag-bump ba siya prior? Oo, nag-ano pa siya. Yung Tree of Woe na nakabaliktad sa Edge, tapos nag-elbow drop. Elbow drop. Ang galing. Sako. Bigla nakatali eh. Alam ko. Nakalabas na kasi yung si Mr. Sako niya eh. Doon tinago. Most likely may kakat naman tayo dito, ano? Ganda. Ang galing. Tangina si Lita. Hindi ko minamalit yung mga women wrestlers. Pero si Lita parang... Pero gagawin mo na.
Hindi, I mean, para siyang para siyang lalaki, para siyang one of the boys kung mag-wrestling. Walang arte. Tapos yung mga ganong fall, yung mga ganong bump. Bigay na bigay, no? Oo. Tsaka nakakatakot yun. 3 katawan kayo mahuhulog. What if madaganan siya ni Mick Foley? Oo, twice his size, no? Her size. Tapos may edge pa nakasama dun sa babagsak. Okay, siya yung... Isa siya sa top stars sa women. Di ba? Sa mga women. Pero parang safe yun. Hindi naman kumanto eh. Parang... Pero masakit. Bakal pa rin. Safe, masakit. Safe siya. Pero... Safe dun sa mga kanto. Hindi siya tumama, hindi siya kumanto. Parang yun yung pinaka nakakatakot eh pag tumama ka sa kanto. Ayan. Malaki pa rin yung surface. Pero parang tumama yung hita niya. Buong dito. Oo. Pero, masakit, pero... Safe, pero masakit. Then, tsaka pag sa match, parang sa basketball din eh, pag may adrenaline ka. Kunyari, madapa ka sa basketball. Yun. Tuhod. Pag may adrenaline ka, hindi mararamdaman lahat masyado yan eh. Actually. Totoo. Ganda. Putang, ina. Kahit yung ganun ba, magsakit eh. Sabi natin may pad. Tsaka sinipa ka pa daw. Hindi naman siya gumulong lang eh. Talagang may impact yung dropkick. Tsaka sabihin mo may yung mga pads na yan. Yung mga sinasabi ko. Okay. Yung mga mats na yun, hindi naman ganun kalambot yan. Wala siyang git. Gito ng ring. Ano lang siya, para walang thud na tunog yung pagbabagsak. Para lang hindi concrete yung babagsakan. Kung nanonood kayo sa Secret Base, may ganun rin kaming foam. Try nyong mag-bump doon. Sabihan nyo ako kung masakit o hindi. Masakit siya, tinaray ko siya. Akala ko nung una, wala lang. Masakit din pala talaga. Nakakatawa yung ganun, no? Yung akala mo high spot na yung kasunod, yung may dadive na papunta sa table. Tapos biglang hindi matutuloy. Kumbaga yung puso mo, tug. Tatalon. Ay. Yung iba naman, parang malulungkot ang hindi pa tumalon. Tsaka yung mga brutal yung mga malig sa brutal. Sino ba yung mali? Si Foley or si ano? Si Foley. Bumaba siya. Para hindi siya matalunan. Buta, binuhusan ko. Binuhusan ng gasolina. Dapat pa yan, dito si Jimmy. Joke lang, Jimmy. Boom! Ganda. Safe. Sorry, masyado bang sinisiri wrestling sa inyo? Parang ang tigas na to eh, na... Baking pan. Ano gagawin niya? Chair. Tapos ang tawag doon? Concerto. Tatama kaya. Naalala ko yun yung ginawa niya. Nice. Ganda. Okay. Barbie. Maganda sana yan kung kita mo yung no? Yung katawan ni... Sumisirit na. Shit! Tangina. Never ko siyang gagawin sa indies. Yung ganyang match. O yung barber yung ginagano. Hindi kailangan eh. Hindi rin mababayaran ng malaki. Hindi sulit. Sa pag sa indies. Sila kasi sagot na ng WWE whatever happens to them. Tsaka dati nagpapasabog pa sila ng kotse, mga ganun. Laki ng budget eh. Parang wala silang ganong over the top na... Siguro na-realize nila, hindi na kailangan. Knuckles. Ano nga sa bag? What's in the bag? Thumbtacks. Yan, pwede pa sa akin yung thumbtacks. Madali na tanggalin yan. Pero masakit yan. I mean, mararamdaman mo siya after matusok.
Yung katawan na Edge, no, hindi ganun, hindi bulky talaga, no? Oo. Pero, sila was superstar. Oo. 11 times. Ay, gago. Oh! Ganda, ang galing ng ginawa niya. Back suplex, dalawa sila. Pati si Mick Foley, tamaan na, Usually kapag tag dito, in real life, kapag nabaksakan ka niyan, hindi ka tatayo, di ba? Nakahiga ka lang, sakit. Ako, feeling ko, pag bumagsak ako sa thumbtacks, in real life, feeling ko mapapatayo ako. Makapatayo ka rin. Panic yun na may tumusok. Sa bagay. Or gagalaw-galaw ka. Hindi, ako siguro, ganun din yung reaction ko na sit up ako kasi pagka gumulong ako, thumbtacks pa din. So baka mali nga lang naisip mo. Inisip ko kasi, ginawa niya lang yung bumangon para pakita. Parang naman daw mag-stay na nakahiga eh. Para make sense nga, hindi ka mag-stay. Pero at least, mag-move around ka, hindi ka yung... Imagine mo yung or baka na-experience mo na before, yung nakatapa ka ng, let's say, thumbtacks or bubog. Tatalon-talon ako. Bubog, di ba? Tatalon-talon ako. Tendency, angat mo eh. Ha? Kasi ayaw mo na doon yung, na doon ako pressure pa kami. So, ganong reaction din. Sa bagay. Sorry, nagpapakaano lang ako. Smart. Hindi, pero, I mean, okay din naman yan. Maganda, gets ko yung point mo na pagka, yung ganong spot na humiga ka sa thumbtacks, papakita mo yung sugat. Pero feeling ko to genuine reaction ni Edge yun. Oo naman. Tangina, Tapos matatapos yung match sa, Sako. Mandible Claw. Shit. Okay yan, maniniwala na akong pwedeng finish. Pati si Lita. Chokeslam. Hindi, Yung chokeslam. Mandible. Guys, yun. Puta, dago yung bibig niya. Lipstick lang yan. Ketchup. Ang sarap ng ganyan, walang camera cuts. I mean, walang di ba, ngayon pag mga chair shot, ay nung PG era, kinakat nila pag may Hindi, parang tong era na to, hindi pa. Hindi pa. Ayan, usually pag ganun. Yung parang yung pinopost nila. Okay, gets ko na sinasabi mo. Ganun na ba yung mukha niya to begin with? May dugo na. Tapos parang sumirit na lang after. Ang laki Ang kapal Kapal ng dugo. Kapal ng sugat. Or baka dugo lang yun? Baka dugo lang. Okay, naalala ko na to. Pinagulong niya pa. Paano yun? Sunog din siya. Doon nalagyan rin siya Nilagyan din siya. Di baka natuyo na. Feel ko may yun. May spot. Ay na pinalo. Isipin mo sumabit nung wala akong doon. Shit! Sa Sa tip. Circumcision. Part 2. Ay po, just it. Ang ganda! Si Joey Styles, grabe din. Oh my God! Pero ang galing na wala agad yung upper. Tignan mo yung Silver Edge, gago. Tignan mo. Galing. Isa sa best workers talaga kasi Edge, no? Kala ko di pa finish yun. Galing. Ganda. Ganda Sumabit pa sa Edge dun sa Tanga ng galing ang post-match. Nagsasell pa rin, hindi nag-break. Nanginginig pa rin, galing.
Napanood ko yung documentary niyan sa WWE Untold. Tama ba? Untold din. Parang after nung match nila, sabi ni Edge. Sa Edge nga ba? Ay, si Mick Foley. Parang nung nandun daw sila sa backstage, habang ina-attend sila ng mga medic. Ano daw? Amoy sunog na balat daw talaga dun sa Nakakaboy talaga sila na may sunog na balat sila. Ito ba yun? Oo. Ito ba yung talaga itutukoy mo? Oo. Okay. After nung match nila. As in, amoy sunog na balat daw sila dun sa loob, dun sa area. Buti walang cannibal. Utang nakakainin ba? Di nagutom, no? Tangina. Baka cannibal yung nakahapon, ano? Ay, fresh meat. Fresh meat, no? May roasted human. Sakto, kinat na yung edits kanina nung hinampas ng bante. Naka-supporter kaya si Mick Foley nun? Or siguro di, no? Feeling ko, Feeling mo, kasi nakita mo yung hampas ni Lita, full swing. Pero, or may magaling na worker si Lita. Work punch naman. Or ganun rin kasi Raul si Mick Foley. Kasi okay lang. Ganun siya walang pakialam. Kasi meron yung dati yung sumabit siya sa ropes, naipit yung leg niya. Doon siya yung isang tenga niya, di ba, punit yun eh. Dahil doon natanggal sa ropes, sumabit siya. Sa spot na yun. Yung plant spot yun? Plant spot yun. Yung yung parang isasabit mo yung leg mo. Yung magpupulupot yung ropes. Tapos kay Foley, parang sumabit yung tenga niya. Tanggal. Napingas. Tsaka, prior that event, prior that year, parang backlash yata yun. Randy Orton versus Cactus Jack na ayun, ang ganda nun. Naalala ko yun. Intercontinental title. Yun. Hardcore din yun eh. Grabe yung bumps rin ni Mick Foley. Tsaka ni Orton. Yun din yung mag-RKO siya sa Stomp Tax. Binitawan lang siya ni Foley. Pero dito parang mas grabe yung ginawa ni Foley dito. Tsaka kasi WrestleMania eh. Oo, sabagay. For me, parang passing of torch to. Hindi naman tungkol sa hardcore match, ganun. Pero for me, para siyang passing of the torch na kasi si Edge. Ito yung bago siya yung year na to, bago siya maging champion yan eh. Ganun? Oo. Ay, tapos na yata. Nag-champion na siguro yan. Nag-champion na ata siya. Well, hindi ko New Year's Revolution yata yun. Sino ba yung first ever Money in the Bank champion? Siya, sa Edge. Yun nga. So nag-champion na siya? Nag-champion na siya, Yung nag-champion na sa Edge nun. Na-claim na niya yung Money in the Bank. Last year lang yan. Like a year before niyan. Feel ko a year before. Parang months before lang. Kasi New Year's Revolution yun. Yung yun. Tapos din-drop niya agad? Parang Royal Rumble yata. Drop siya parang naging transitional champion lang siya. Yun yung duguan si Cena. Tapos in-spear niya ng isang beses. Tapos umiyak siya nag-champion. Ang galing. Tapos parang after ng match na yan, ang gaganda na nung storyline ni Edge. Tapos dumating na yung rated RKO para kalaban ng DX. Next. So, mag-break lang tayo saglit. Panoorin nyo lang tong OBB na ipi-play namin. And then, after that, next match tayo.
Okay, welcome back sa PWR Pinoy Wrestling Reviews. Okay, so ito na ang isa sa mga episodes ng FPW Astig. Siyempre, ano pa mang pipiliin namin kundi yung match naming dalawa. Pero yun nga, ano ba to? Ito yung rookie days mo to no? Rookie days, third match ever, pero second Astig na match. Ako naman, ito yung ano ko, sa FPW, yung aking second singles match. Kasi tag team gaya ko dati. Tapos biglang, nag-transition to singles. Tapos, yung next episode. Saka, wag mo muna yung sige. Pero, ay yung backstory. So, yung character nga po is si Tiago Jimbro. So, merong bodybuilding myth na sinasabi na huwag kang iinom ng soy or soya. Kasi, nakataas ng estrogen. So, kapag mataas estrogen, magkakaroon ka ng man tits. So, fats sa chest. So, ayun lang, hindi ko na isa-spoil, pero yun yung backstory. Tingnan natin. So, si Tiago, galit siya sa soy. Sa soy, umiinom ng soy. Ayoko na. Kasi, gym bro eh. Todo mo na yung volume. Itong entrance music ko, ako yung gumawa. So, nasa Spotify siya. Itong version na ito, wala pang lyrics. Pero, wala pang vocals. Pero ngayon, stream yun sa Spotify. Search yun ng Tiago Jimbro. Yun yun. Galing din, ha? Ikaw na nag-produce. Most likely, yung OBB na to, yung tayo rin mag-produce nun. After namin i-record to, yun na yung gagawin namin next. So, baka lumabas na siya sa episode 1. Hindi ka pa ganun kalaki dyan eh, no? Medyo lean ka pa dito. Ang mga ano na ako niya, 190. Hey. Pero malapad na, hindi lang ganun kakapal. Tsaka hindi ko pa gusto yung gear ko nito. Ano pa parang normal na tao lang ako. Wala pa yung Kowloon House. Thank you. Bili ko sa Matalino Street or any Kowloon House na na branches. Bili ko. Dito sponsored pero siya sponsor nila FPW. And masarap talaga Kowloon House. Sarap. Every after training, doon na tayo yung diretso. Yeah, bros kakay, bros. Ito namang team ko, ang gumawa nito, kababata ako siya, na freestyle rapper talaga siya. As in yung, paano pa tawag doon? Sino nagsulat ng lyrics? Battle rapper siya, lumalaban. Siya rin. As in, lumalaban siya sa streets, tsaka sa mga mini tournaments ng mga freestyle battle. Oo. Walang takot, no? Di ba nabanggit mo nga dati gusto mo maging rapper? Frustration ko siya. Pero feeling ko hindi siya para sa akin. Insoy, alam mo, hindi ko in-expect na malalaman ng crowd yun. Kasi social media ko lang inaano yun eh. Sagot, paano nalalaman to? Wala, ganun. Hindi lang sila nagre-react masyado sa Facebook. Nakikita nila yun. Ang nipis mo pa dito. Ano yun eh, hindi ako nagbubuhat masyado niyan. More on bodyweight exercises yung ginagawa ko. Kasi nga, hinahabol ko yung cardio. Since singles match nga, kailangan mas marami akong cardio, ganun. Ito. Ano yan, pure burpees ako niyan eh. Itong ginawa ko dito, kinuha ko yung soy. Kasi parang diyan mo na siya didala eh. So, kinuha ko siya para, ano yung hawak niya? Ang galing ng ginawa mo nun. Nawala sa isip ko yun eh, na ipakita sa gitna ng ring. Parang, tawag dito. Basta yung focus ko nun, nandun na sa match. Nakalimutan ko na, buti kinuha mo. So, alam ko, nilapag ko siya sa apron ulit kung di ako nagkakamali. Or sa apron na, no? Sa apron. Sino ko? Ano to? Galing mo dun. Para sa third match pala.
Sige. Ayun, nakita, nag-chat na agad. Okay, at least, andyan dyan. Okay, alam na ng tao. Kung ano yan. Nag-ring the bell na ba? Okay. Ito pala. So ngayon, di ko pa ito napapanood ulit pa yung match na to. So, mas may alam na tayo ngayon kaysa dati. Oo. Pinipigala yung muscle na gano'n para kunyari malaki. Nipis ko nga dito ang pet ko. Pero alam mong nagbubuhat. Ganun. Nag-workout. Ah. Ang ilang balikat yun. Tinakpan na yun. Yung cell na yan, sabi ko na nakita ko yun. Ba't dun siya umawak sa crotch? Dapat sa dapat sa likod. So feeling ko baka tawag dito. Ano? Sabihin mo na baka hindi mo lang, that time siguro, hindi mo lang alam kung paano i-sell ng tama. Ganun. Hindi. So, sige, pwede. Tama. Kasi ang nasa isip ko, hinakuha ko pa rin yung puwet ko. Pero front. Alam mo bakit? Hard cam. Hindi. Ano? Lang sobrang tanga lang ng reason. Ano? Kapag punas ako ng puwet, front wiper ako. Hindi ako back wiper eh. Okay na ako. Ikaw ba, di ka ba front wiper? Front wiper din, pero... pero wrestling to eh, dapat sell mo siya ng... So ito, parang... Instinct. Oh, okay. Pero tama ka, di ko alam kung paano isa. Kasi dito... Front wiper. Wala so yung instinct ko eh. Hindi mo na salbay sarili mo. Hindi ko na salbay. Hindi talaga. Pero yun lang yung depensa ko, front wiper ako. Kaya... Not a good defense. Taas ng talon. Na-miss ko gawin yan, yung regenerate. Kaso natatakot ako yun dahil nga sa injury. I mean, baka hindi ko siya magawa ng tama or baka mag-landing ako ng mali. Ayan. Kung di marunong yung mag-take, mag-landing ka ng mali talaga. Sabagay. Kasi pag binitawan ka, back naman. Oo. Napasobra. Overshot. Barrage. Ayan. Naalala ko yung feedback mo sa akin yan. Masyadong marami. Dapat, since ikaw yung bigger guy, tsaka ang character mo is you're one of the big guys dun sa promotion. Dapat yun. Parang yung napag-usapan natin previous episode kay Jeff. Yung kay Jeff Cobb tsaka kay Keith Lee. Panoorin, kung di nyo papanood, panoorin nyo muna yung previous video. Isang strike will do. Kasi malaki ka eh. Yung tawag dito, yung impact ng strike mo mas malakas. So hindi mo kailangan ng marami. Tsaka parang sa psychology ng wrestling. Or sabihin natin parang paano ba? Tama. Psychology ng wrestling. Ay, kung titignan mo, parang may cons Tsaka may cons. As a bigger guy, pag mas marami kang bumamahina. Tsaka pag mas marami kang binibigay, yung energy mo, kasi parang mas malaki ka,
yung energy na ine-exert mo, mas malaki yung nilalabas mong energy. So parang instead of you conserving, since malakas naman yung isang strike lang. Parang sayang yung mga barrage. Tsaka yun din, isang strike lang that will register na agad kung malaki ka. Isa, tatlo. Pero meron akong comment rin dyan after. Parang ninosel mo lang. Ako, parang naglakad ka na gano'n agad. Sa bagay. Mukha siyang naglakad. Baka nga hindi. Hindi pa ata ito. Alam ko yung pangalawang beses na in-strike kita. Hindi ata ito yun. Sorry. Okay. Parang dito ata, mamaya sa apron. Malapit sa apron. Ito ata yun, kung di ako nakakamali. Or hindi pa ito yun. Naalala ko, sabi ko, si Pai mo ako sa Knicks. Hindi pala yun yung kanina. Ito, feedback ko sa sarili ko. Nag-double, agad ako. Double legs? Double legs sa ang aga-aga. Okay lang naman. Ito ba? For me, okay lang. Yan, ganda. Ganda yung ginawa mo lang yung biglang lumuhod. Ragdoll Actually, gusto ko pantaasan yan. Oo nga, parang hindi ko alam na nangyari. Hindi ko pa alam kung paano gawin. Okay. Ito na ata yun, yung sinasabi. Pangit. Ang pangit rin ng punches ko nito. Hindi pala. Sorry, hindi pala. Mali pala yung feedback kasi. Baka may iba pang ano? Hindi, yun. Ang gagawin ko? Ginawang bicep curls. Bicep curls. It's my squat. Pero so far, malinis pa yung match. Oo, malinis. Ito yung match natin yung may nag-comment yun na yung mukha daw na dalawang call center agents pinaglaban. Yeah. Which is totoo naman na call center agents. So, ang galing mo kung sino man nag-comment na yan. Buti hindi ka nasaktan nun. Kasi hindi ka nag-back. Hindi naman. GP mo, pinapap kita, tapos nandun yung drone. Nauntog. Double damage. Ang taas na sobra. Boom! Double leg naman. Binali ko agad. Kasi pupunta ka na sa ropes Which is tama nga na parang keep your control. Nanawa yun, bro. Break ako yun. Hindi ako bigla. Break character. Katawa rin sa sarili kong kalokohan Alam mo, ikaw umigiti ka din Hindi gago, malaki lang ipin ko. Okay. Sorry. Oo nga pala, may ginigreen ko lang. Tsaka, yung shoutout to Transcend, alam ko ginagawa, they're trying to make the production better. It's just that, hindi applicable yung drone dun sa venue kasi rinig na rinig Feeling ko kung ibang venue, it will work. Kaya parang after ata ng event na yun, or parang after first half din na nila ginamit, na-realize din nila na Ganda. Suplex na sabi ni Ren. Oo nga tatawa na si Ren. Favorite move. Boom. Finrant roll mo lang din Hindi gago, ulo ko na. Binamp mo talaga na ulo. Ulo ko na. Sige.
Derol nga lang yan. Pang gago. Dapat yun malayo pa lang gumanyan. Ano na ako. Ang lapit ko. Lapit mo na. Oo nga. Pero mukhang... Pero wala kasi sa plano ko yun na dahan-dahan kong kukunin. Okay, parang bigla ko na lang siya naisip kung kailan malapit na ako. Cringe. Tsaka na ano ng camera. Nadaya. Oo. Yung transcend. Cringe yan, taba ako dito. I mean, manipis yung braso ko pero ang laki ng tiyan ko dito. Ito, natakot ako nito. Kasi hindi ko na-expect na yung tumalong ka. Akala ko yun na yung suplex mo. Yung pala pag talon, baksak, tapos go pala. Okay. Akala mo nakakot yun So kaya tumalon ako agad. Pero buti, naisalba mo ako. Dahil tsaka ang ginagawa ko pag nararamdaman ko alanganin, bebend over ako. Tapos para safe yung suplex. Ganda. Tsaka yun dapat nakabitaw ako nun hindi ako habang tumatayo. Init ang tao. Ano to Pre-show? Pre-show. Hindi, tsaka nakadaya tayo na kasi pre-show Daya? I mean kung bakit nagpa-pop yung crowd. Kasi mainit pa sila kasi first match to second match yata. Baka. Ito tas banger agad, di ba? Alam mo yun. Yun yata yung pinakamagandang crossbody na nagawa ko. Like naka-flat talaga ako sa air. Yung akala ko pumutok yung ano ko nun. Yung labi ko nun. Tumama ko ba? Sigaw mo. Oo nga. Ganda. Blue Thunder Bomb. Diyan po patok yung mga tao, sunod-sunod na yun Nice, okay. Natakot ako baka di na ako nag-sell nun tigil ko na yung ganun. Buti hindi ko na ginagawa yun. Yung yung ganun. Dami na gumagawa nun Feeling ko parang generic gesture na siya. Yung cutroot. Ganda ng sell mo dun yung diretsong yung paluhod na face bump. Ganda ba yun? Parang sa tuhod Hindi, I mean, maganda siya pero parang masakit siya sa tuhod. Grabe yung bukas sa kiligili. Kailangan ko ba mag-ahit? Ako hindi nag-ahit ng kiligili. Yung iba sa atin, nag-receive. Ganda. Hindi ko na ginagawa yun. Parang hindi ko na nagagawa. Dami mo ng moves kasi. Hindi, wala akong masyadong moves Yung problema, wala. Or di mo na rin kasi kailangan? Hindi ko kailangan Oo. Diyan, hindi ko maalala kung kailan ko huling ginawa yan. Ayun na. Gets. Akala mo yun na yan. Kaya tumayo ako kasi yung next spot, di ba, iwas. Tapos nung sabi ko, nung gumanan ako, akala ko may belo ka na ng talon. Kaya sabi ko, ito na yun, iwas na ako. Putang ina, hindi pa pala. Okay, ikaw ulit. Buti hindi ako tumayo talaga na... Pero... Mukha lang siyang, alasa na ako. Mukha siyang ganun Pero tingin mo, kung sakaling nagkamali ako na, tapos tumayo ako agad. Tapos gulitin ko. Tama. Ngayon, hindi. Pero yun yung naisip ko ngayon. Nung time na anong maisip ko? Hindi ko alam. Tapos bago ka pa niyan. Pwedeng pwedeng, putang na, ano to? Pwedeng mawala tayo parehas dyan. Naisip ko, tutuloy ko pa rin yung leg drop. Kasi kung nakagano ka na, tatayo, gagawin ko pa rin. Pero ang pangit na tignan kasi nakita ko nang bumangon ka, bakit ko pa rin tinuloy? Make sense? Yun yung nakikita ko, na-imagine ko gagawin ko. Pero pag ngayon, kapag bumangon ka, sipahin kita, gagawin ko ulit. Tama. Big boot, ganun. Tama. Kumbaga parang... Pero di na kita pailagin nun. Sinipa na kita take na. Take mo na yun.
Taka na taas nung butt bump. Ooh. Sabi mo, binubulangan mo na ako na ano? Rope break. Oo, kasi malapit na eh. Kamarinig. Malapit na sa ropes eh. Pwedeng rope break na lang eh. Ay, no po, pre-show, sulit bayad. Kaya proud ako sa match na yan. Ito, tinry ko talagang invest ko na hindi kita silip-silipin. Talagang peripherals lang. Parang hindi nga kita makita sa peripherals ko. Ano dyan? Hindi ko marinig eh. Pero po parang pakiramdam na lang talaga eh. Pag nakita ko yung 1-2, feel ko yun na yan eh. Okay. Ano, hindi kita makikita niya, no? How exactly can I see you from that? Oo nga, wala. Galing. Nag-call ako dyan. Hindi, nag-call ka dito na. Ayun, yan. Ano sabi ko? Finish. Pero hindi pa dapat yun yung finish eh. Meron pa yan eh. Alam ko, siguro 2-3 moves pa. Oo, parang gano'n. Parang may palitan pa tayo na tag-isa. Parang ang finish dapat nun, crossbody. Sabihin ko ba? Oo. Sige, crossbody sa top rope siya. Sasaluhin ko, lalagay ko dito, tapos lightweight. Dapat may isa pa akong gagawing move dyan. Ka-counter ko yung lightweight, tapos isang move. Tapos crossbody, salo. Sabay, doon na yung lightweight. Pero, sige mamaya, tapos muna natin. Sa ako i-explain. Kung bakit ko sinabi finish. Okay. Ayun, dati na ako nag-lightweight baby. Yun yung feedback ko. For me, applicable siya if ikaw yung previous na nag-hit ng move. Oo. For example, nag-connect yung leg drop. Tapos, pwede kang mag-signal, signal na tatapusin mo na yun na, finisher na, gano'n. Di rin ako agree sa ginawa ko niyan. Kasi, sobrang ano na ito eh. Fast-paced na ito eh. Pak, ilag. Tapos pupulutan kita. Bilisan ko rin eh. Pak. Ginawa ko na dyan. Kahit wala sa... Yung sabi ko, kung napanood nyo yung previous episode, nagkabanggitan na dapat nasa hard cam ka lagi. Ito yung mga senaryo na kung di mo talaga makita yung hard cam, it's fine. Kasi itong senaryo ito, kailangan mabilis na eh. Oo. Tama naman. For me, ikaw sa team mo sa'yo. Tama lang din. Ayan. Yabang agad eh. Wala ka pang ano dyan, no? Wala ka pang muscle dito sa... Dito, no? Ang tawag doon? Lats. Wala pa. Ayun. Ang reason kung ba't ko pinatig, alam ko, bumubulang na si Cam na, huwag na natin sabihin yung timestamp. Kasi kapag binigay natin yung usual time na binibigay sa akin, baka gawin na bumubulong mo siya na overtime na? Hindi naman, basta sinabi niya parang malapit na dun sa... Basta above, parang kung ano yung time natin, sinabi na, ito na yung time nyo. Okay. So parang limit na kayo. For example, parang let's say, sabihin natin 10 between minutes. 10 and 15. Kumbaga parang nasa 10 na tayo, ganun. Hindi, nasa 15. Talaga? Oo. So, hindi, parang lagpas pa. So, overtime tayo dito sa match na to? 1 minute or 2. Pre-show tayo. Oo nga. Tama lang. Good call. Pero in fairness, nung nakamatch nga kita niyan, hindi ko naramdam na na rookie yung kalaban ko. I mean, hindi kita binobola or mata. Ano po naman? Yung aangas ang puta. Hindi, joke. Nalalaman ng FPW fans yung Ito taong ugali. Well, ganun din ako. Same lang din. Kung si Thiago, yun din siya sa totoong buhay. Wala lang siyang kaaway. Mabait, friendly nga lang siya, yun lang yun. Pero may kakupalan din. Pero yun, kidding aside, yun nga, hindi ko ramdam na rookie yung kamatch ko dito. Kasi ang dali ng communication eh. Yung communication between, during the match. Kasi importante yun eh. Na, ito yung next. Ito yung ganito ka lang, stay ka dito. Yung mga ganon, ang dali eh. Itong part na to,
Basta may part dito na na-arrest, na ito. Or every time na naka-headlock, naalala ko dito, Marky, ano sunod? Nakalimutan, pero di lahat ng wrestlers ganun eh. Pag di alam, bahala na minsan eh. Nag-i-improvise, no? Nag-i-improvise. Which is, minsan, dun mas, nakalimutan mo yung next spot, nag-i-improvise ka, ending. I mean, hindi naman sa lahat, pero minsan nangyayari. Nakakalimutan na rin yung kasunod ng mga spots na yun. Or mag-shuffle na. Dahil nag-improvise. To be clear, nung sinasabi, okay lang mag-improvise pero dapat kung mag-improvise ka, sabihin mo sa kalaban mo. Hindi yung nag-improvise ka ng sarili mo. Kasi kunyari ako yung nag-improvise. Kumbaga, ang alam niya, naalala niya, clothesline, tapos DDT for some reason. Tapos ang nag-improvise ako, gusto ko Hurricane Rana, Impaler, DDT. So, yun yung maling improvise. Kung gusto mong mag-improvise ng ganun, dapat sasabihin ko, ito lang gawin natin kasi nakalimutan ko. Kasi pagka hindi mo kinol yung gagawin mong improvise na move. Botch. Oo, kaya aksidente. Injury. So kung nag-botch ka, swerte. Kasi ang pinakamalala doon is injury. Oo, totoo. Naalala ko meron yan dati. Parang, hindi ko na sabihin ko sino. Parang, parang practice match lang naman. Pero may ginawa siya na wala doon sa usapan namin. Okay. Ending, yun, parang pangit ng match. Kasi nagkalabo-labo na. Tapos yun nga, parang hindi niya sinabi sa akin kung ano yung gagawin. Sabihin mo sa akin after nito or gusto mo sabihin ngayon, ika-cut mo na lang. Cut mo na lang, sabihin mo na ngayon. Hindi. Pero yun yung, I mean, going back dun sa topic na hindi pwedeng hindi ka makikipag-communicate kung hindi gagawin kang ibang move or yung wala dun sa napag-usapan yun. And para sa knowledge din ng iba, so etong mga matches na kahit sa WWE, I mean, most of the matches are being prepared like minsan the day itself. Marami. Marami. Ito rin day itself din. Then sinulat natin pero yung rehearsal day itself na. Meron ganun. Tapos, ayun. So, yun. Nakasulat naman talaga lahat ng gagawin. Pero, when it comes to... Meron kasi mga vets na, hindi, doon na natin gawin. Bahala na pagdating sa ring. Let's just spill it out. Call it in the ring. Hindi ako vet, pero mas gusto ko yun doon. Call it in the ring. I mean, yeah. As long as comfortable ka dun sa kasama at alam mo kayang sumabay. Kasi... itong ginawa ko sa'yo na anong sunod na gagawin? Hanggang ngayon nagaganoon pa rin ako eh. Kasi makakalimutin ako eh. So kapag, let's just call it in the ring, di mo kailangan magkabisa. Parang, okay, ito na mangyayari. Ganun. Sa akin, pagka kunyari may kamatch ako. Ako minsan nag-volunteer na ako na ako na yung magsulat mismo. Yung sa amin ni Ralph na itong recent show, ano nangyari nun? Parang parehas ka, nag-tempo kasi parehas kami mahilig magsulat. Mahilig magsulat ng match na, as in, almost everyday kami nag-uusap na, may naisip akong idadagdag. May naisip akong baguhin. Tingin mo okay ba to? Tingin mo okay yan. Ganun yung palitan namin ng ideas. Pero call it in the ring, kaya ko rin naman. Like, kailan ba yung... During practice matches yan, marami akong ganyan call ko na lang sa ring, ganun. Pero syempre, yun nga, babase mo rin kung sino yung kamatch mo. Kasi what if hindi sanay? So, ganun. Parang mahirap din. Totoo. Pero yung ko naman, yung nagsusulat pa rin ako. Di ako like all throughout na tawag dito, call it in the ring. Most likely, ang susulat dyan, shine, comeback finish, yun lang. Falsies. Hit hindi na. Hit. Hope spot, di ako nagsusulat ng hope spot. So, may kilala akong nagsusulat ng hope spot. Yun. Ako, nagsusulat ako ng hope spot. If may gusto... wait lang. Most likely, hindi nila alam yung... Hindi, okay lang. Hindi na namin na-explain para at least, tawag dito,
hindi masira yung wrestling sa inyo. Hindi na namin, kung gusto niyo malaman yung structure, ayaw namin manggaling sa amin. Search niyo kung saan niyo gusto niyo malaman, pero hindi na namin sasabihin. Basta ito yung structure. Structure siya ng match, basically. Pero yun, yung sa hope spot nga, parang, depende kung may gusto akong gawin na comedy spots, or may gusto akong gawing move in between. Parang yun. Susulat ko rin yun. Pero pag hit, lalo na pag kunyari kalaban ko, vets. And kunyari kayo, yan, yung mga matagal na nagre-wrestling. Sabihin ko lang dun, bahala na kayo sa akin. Ganun lang. Hindi tayo nakapag-match ulit no? Side practice. Hindi pa. Pero yun, balik lang tayo dun sa yung sa match. Sorry na pala. So, etong match na to, rookie year ni Thiago, tapos ako. Kumbaga, rookie year ko to pagdating sa singles match. Sa show. Kasi nga, story-wise. Dati, Karay Bros. Yes, sa bagay. Parang PWR days, once lang ako nag-singles match nun. Tapos, panay tag teams na lahat. So, parehas kami nasa unfamiliar territory. So, may tumulong sa amin to produce this match. Pala. Yun, ang ating inaugural Filipino wrestling champion, the longest reigning champion in the Philippines. Tama. Si Mike Madrigal. And ang next guest din natin. Again, The Walking Dead, Mike Madrigal. Siya ang ating next guest. This is first guest pala. Which is going to happen on the third episode. Umuo na siya, and ayun, yung pangatlong host hindi pa sure. Pero tignan natin kung sure na siya. Sure na siya. So yung meron kaming third host kasi nag-start lang kasi kami ngayon kasi habang gusto lang namin matapos na agad. And then etong third host na to, magugustuhan niyo siya. I-reveal na rin namin sa next episode na lang. Pero ang marireveal namin ngayong episode is yung next guest na. First guest pala. Next guest ka. Kala mo may naging guest na yun. Sa bagay na. First guest natin si The Walking Dead, Mike Madrigal. Siya yung tumulong sa amin mag-produce ng match na to. Siya yung nagtagpi-tagpi kung paano maging maganda tong outcome nung laban namin. Tsaka ganun siya katiwala sa amin na kaya namin i-execute tong match na to. So yun, props to Boss Mike. Ay, salamat ulit sa pag-put over ulit. Walang problema. Alam mo naman, hindi naman, nag-wrestling naman tayo para sa promotion, para sa industry. Hindi para sa mga sarili lang natin. Actually, parang never natin pinag-usapan yung panalo ng match. Parang wala tayong pakialam eh. Wala tayong pakialam. Yun yung point eh. So, Sino over? Hindi, wala pa. Okay. Sa mga wrestlers dyan, na nagrereklamo na, puro ko talo. Ano ba? Fake to. Alam niyo yung fake. Kailangan natin palakasin ng isa't isa. So nakita niyo si Marky. Natalo siya pero tingnan mo, ang ganda ng ginawa niya. It's not about the winning or the losing. It's about entertaining the people. So kung takot ka matalo, stop being a crybaby. Kailang. And kung di nyo fan yung mga natatalo, yun yung dahilan kung bakit malakas yung heroes nyo. Dahil sa mga natatalo. Okay. So yun. This is our second episode. Second episode. Nakadalawa na tayo. Dalawa na agad. Follow nyo. Kung gusto nyo mapanood yung full match na to, nasa description or search nyo na lang, Filipino Pro Wrestling, and then episode 6. Kung gusto nyo panoorin nyo na rin lahat kung nasimulan nyo na eh. Ba't di nyo patapusin? Di ba? Oo. Follow nyo rin kami sa socials namin. Pete Malord and Thiago Jimbro. Ano pa? Ayun na yun. Bila nang mawala.